Okay, day 3, magla-land tour kami. And we're going to... Meron kami nakitang land tour. Initially 2.5 siya, pero natawaran ng 1.8. 1.8, I don't know if may pagkain na. May pagkain ba? Wala akong pagkain. Ano dyan, may kasama. Parang may... Parang commercial. Ayun. Okay na yan, kuya. O sige, hanapin niyo si Sir Steven. Para magbubukay ng land tour. Hello po! Si Sir Steven, anong number mo, kuya? May number ka ba dyan? Doon. Don. Ayan. Maglalag na lang ako. Ayan, thank you, kuya. Okay, thank you. Wala po kaming kasamang foreigner. So, first destination is the mangrove. May pang seafood. Inayos yung kalsada. Yan, malapit naman sa park. Stop sa mangrove. Walang entrance yan, kuya. So, nandito na kami. First stop. Hello. How much? Ano yung donation mo? Ayan. Here's the mangrove. Wow, linaw. Wow. Mangrove or bakawan in Tagalog. Ayan, marami naman napunta since ito ay land tour. Free naman siya, pero kailangan nyo lang mag-donate doon sa may registration. Para na rin siguro konting tulong para sa mga nagme-maintain ng area. Ayan, doon yung bulabog kasi nandun yung mga nagpa-parasailing. Ayoko naman mag-picture. Ayan siya. Malaki siya. Siguro tinataniman pa itong area na ito. Wow! Yes, group ba? Hindi tayo kasha. Hindi nga talaga. Wow! Turo mo ito. Ayan, may mga... Anong tawag dyan? Viewpoint? Picture point? Tapos mag-picture naman sa kanila. Pero hindi na kami itong picture. Meron tayo sariling background music. Ayan, ayun lang. Ganun lang yung sa mangroves. Iikot ka lang. And, siguro hindi na masyadong magtatagal dito. Ito eh. Ayun na nga ba
Ayun lang siya. A short walk by the boardwalk to, no? Agad yung aming driver. Ang bilis niya. Very attentive. Kuya, saan na po yung next? Okay, for next stop, Bulabog Beach. Mambubulabog tayo. Agis mo yung penguin. Ito kasi si Carla, tignan nyo. May pa-penguin pa. Dito lang. Sabi natin na si Carla yung patient 102. Kasama yung service animal. Si penguin, ang pangalan niya. Dalawa yan eh. Si Pingu. Dininounce niya na yun. So, kasama sa... Ito pa rin sinasabi, Club Galaxy. Yung Galaxy Day. Ayun. Hindi lang din talaga prime yung location nila gawa na sa station. Ayun. Kapag pag station mo naman kasi, parang wala nang buhay. Nandun yung retirement house. Mahal pa. Hindi naman dahil wala pang pambayad sa station 1. Kasi hindi lang namin trip yung drive. Kaya suggest ko magpalagay kayo ng Swan dito. Isa Baguio. Baguio na siya. Ay, yung tawid siguro ngayon, pwede na iwan. O ngayon towel, pwede iwan. Ay. Oh, saan ka? Human drone. Cute. Ice cream. Mas calm dito yung beach. Dito sila busy kasi maalon doon sa kabila sa pinaka main beach. Nandito lahat ng almost na activity ngayon kasi yung pinaka main beach is sobrang alon doon sa may other side. Dito sa Bulabog, calm yung water. Huwag na lang nag-ano ako. Check ko lang sa Instagram kung paano yung magandang posting dyan sa coconut tree na yan. Pagka-low tide doon dito. Shifting. Medyo parang may pila siya. Kaya tapos kami mag-picture doon sa infamous coconut tree. May numbering system kasi siya, so sunod-sunod yung mga magpapicture para hindi magkakaroon kung sino ang makakuha na. Next stop, Diniwid Beach. Magla-land tour din naman pala sa Diniwid Beach. Sana hindi na natin pinuntahan. Experience naman siya. Yung may samang pagod. Ang picture mo kayo, ma'am? Tip lang bayan. Oo. So apparently ito na yung pinaka-Diniwid Beach. Doon kami galing sa kabilang side kasi diba yesterday. Ano siya? Anong horizon?
akong magagawa dito. Ayoko na mag-swing muna. Okay, unless aakyat kayo dyan. Bilis namin, sir, no? Sabi ko sa'yo, galing na kami dito. Gano'ng kalayo ang natatakbo nito, kuya? Okay. Kaya pala 3 hours lang yung tour. May pag ganyan, kuya, may bayad yan? Ang source of energy niya dito, kuya, yung windmill ba? Ah. Kano kaya kuryente rito? Dapat mura kasi sustainable eh. So the fourth destination is the New Coast or yung Mikiko. Yung Diniwit Beach is around 10 to 15 minutes. So let's go! Wala lang. Go! Here we go. We're going to Keyhole. Pero mabilis naman yung biyahe from Diniwit Beach. 10 minutes. Tayo sa lilim. Kasi mainit. Daming tao. Kasi maganda yung panahon ngayon, may araw. So hopefully mamaya makita natin yung sunset sa may main beach. Maalon ba sa puka ngayon, kuya? Kuya, pa picture kami. Ay? Punta sa Keyhole. Wow! Okay, look, everybody talk. Tapos speed. Heart. Group ang waki lang po. Aki! And then, punta ka lang sir. And then, lower not then, look at and then forward lang po kayo sa pera. Sa gitna. Right. Bewang isa lang po. Tapos tingin sa dagat. Dagat na yan. Lingon dito madam. Pa. Sa kasanggas lang yung mga. Ayos po. Meron pa? Kuya, unting shots lang. Ha? Okay, 1, 2, and then sabay. Yeah, sabay. Okay, thank you. Sir, you want? Okay na. Okay na po. Okay, madam. Ayan, we arrived na sa last destination which is the Puka Beach. From New Coast, mga around 10 to 15 minutes lang yung biyahe. Ayan, medyo challenging lang yung route kasi ginagawa siya. Ayan, Papuka Beach. Ayan, walking na. Going to Puka Beach. Hindi po. Calm naman yung dagat dito. Wow.
mga mabibilihan naman pala dito. I think the land tour is sulit kung madami kayo. Parang minimum is 1,500 hours. Marami ka na mapupuntahang destination. And the last trip is here in Pukha Beach. Sulit siya kapag ka madami kayo. Kasi magde-divide naman yung 1,500. Tulad kami, 4 kami. Diba? Ang napakamura. Like, how much yun? 350 per person? 350, 375. Diba? Mura siya. May mga nag-o-offer naman ng ganyan. Pero I just have to buy their product. Shake sinasabi nila. Ayan. Doong part yung mga naga-island hopping. Diyan sila binababa from the other island. Lakad pa tayo doon. Meron pa doon eh. Ano pa ba doon? Kasi stretch, bone stretch. Okay. Nakakaumay naman kasi nilatagan nila lahat ng banig. Business din talaga. Okay, we're done swimming. Pabalik na kami sa Station 3. Okay, ang sarap mag-swimming dito sa Pukha Beach. O, tignan nyo. Unexpected. Mas maganda yung alon niya kumpara doon sa pinaka-main beach. Nag-enjoy kami dito, to be honest. Sulit yung land tour na 1.5. Actually, 2.5 talaga yun. Tinawaran lang namin siya kasi parang nag-commission lang naman siya. So, pumayag sila by 1.8. Siguro yung 300 pesos is commission na ni Kuya. Pero okay na din. Kasi dami ng binisita naman, di ba? Sulit na siya. And for 3 hours, or inabot mo na 4 hours, siguro magdadagdag na lang kami doon kay Kuya na may-ari ng e-trike. Ngayon pabalik na kami sa kanya para pabalik ng hotel. Oh, may sandcastle. Welcome to Pukha Beach. May sariling background music. Fairness. Medyo dun kasi kami nag-swimming, walang mga tao compare dito sa park na to sa middle. Marami nang kasing mga banig-banig. Siguro sobrang lakas niya sa camera. Sorry guys. Ayan o, daming tao dito. Hindi na namin maisip ang kumain dito kasi medyo mahal. Sa isang isda, 1,000. No. May mga souvenirs na rin dito na pwedeng bilhin pang pasalubong. Ang layo naman ni Kuya. Ang sakit na ng paa ko. But overall, we enjoyed the beach. 0570
Sa current na po. Maganda yung weather. Mga tao, nagsipagbilihan ng shake dito sa Jonah. Fruit shake ulit dito sa Station 1. Dinaanan lang naman siya ng service from Pupa Beach. Ito siya. And the prices. Iintayin lang namin yung order namin, then babalik na ulit kami sa tricycle. I-try. Mango banana. Tikman na natin. Uy, go! Ito, Sarap. Masarap ng mango. Hindi siya Masarap to. maasim. Bro, tikman mo. Tikman nyo rin to. Ano mango? Oh, banana. Banana. Ay, mango Tandem. banana. nagkasupsupan na tayo. Hindi, meron masarap. Talo ako, talo. Kasi Masarap nga nakalagay din na to. bestseller. Yung cream, parang creamy, I think mas so. creamy siya ba? Mas masarap. Kaso konti lang kasi. So, ayan. Binalik ko lang yung towel sa hotel. Free naman. Magpahiram sila ng towel every time na maglalabas. Ngayon, bakit ako sa room? And I want to ligo na. Guys. So far, the tour itself is na masaya. Sulit siya. I don't think I could recommend you na kuha kayo ng land tour through yung sa mga sumasalubong sa inyo. You can always get a land tour directly sa mga e-trike drivers. The minimum rate for every hour is 500 pesos. Usually, it will just take you at least 3 hours for the whole land tour. Pero kapag nag-extend yung time, 500 lang naman yung i-add nyo. Basta every hour is 500 pesos. And pinaka na-enjoy ko sa napuntahan namin is yung Puka Beach. And yan, ito na yung room. Pasok muna ako, mag-prepare. See you later! So ayan yung pool area. The Astoria Current. Umulan nga. We're headed to Henan Park Resort. Oo, kasi nandoon yung Henan Palm Tree Buffet. Libre yun. Kalitin rin ng buffet kung masusunod. When you are walking on the side of the stations, asahan mo yung mga nag-aalok ng mga services or foods. Most especially yung mga activities. Ayan, let's continue to walk to Station 2. Ayan, from Station 3, Station 2 and Station 3. May isikilita dyan. Yung Subo Boracay yata. Makikita kayo dyan sa 7-Eleven. At saka Minimart. Not Budget Mart, but it's a Minimart. Pero higher price than Budget Mart. Kung nakikita nyo, parang sandcastle. There, ayan. Ayan, malapit na tayo sa Palm. Ito na ba? Ito na ata yan. Mag-walk out po kami. Ayan siya. Pag Friday ata is 949 now. I ride all you can yan. Ayan, susundan lang namin si Madam. Hi, good evening po. Aya.
Let's get food. Beef chop ay. Let's get some gravy for it. Beef collops. Pwede kang magpa-ask ng sisig. Nag-avail tayo nung only drink. Kasama siya dun. Thank you! Party na! Sarap ka. Akit ka lang. Sabi na you're gonna get hot dog. Yeah. Mahal yung Ruffles. Mahal pa yun sa budget mo. Grabe. Yeah. Ganun. Parang wala ka naman Bibig ko na. Okay, we go for round 2. Ito mag-ask ng dalawang drink. Sabi na lang one drink na to. Third batch. Dim sum. May pa-performance. Ang cute. Ayan si Saro. Okay, I'm so blushing na. I don't know why. Pero done na kami sa Palm Tree sa Henan Park Resort. Done na kami mag-eat doon. We're looking for souvenirs lang. Pero pasalubong kasi tomorrow is our flight going back to Manila. And it's going to be 11 a.m. So kailangan medyo maaga kami, mga 2 hours before. Mag-prepare na kami going to the airport. Yeah. So ito, we're just buying souvenirs.